Ito na nga po pala yung ilan sa mga naging kaganapan ko nung Holy Week. Kaya naman tara, samahan nyo kami dahil ipapakita ko nga sa video na to yung mga naging ganap namin sa San Jose, Nueva Ecija. Hindi nga lang masyadong detalye itong vlog ko na to dahil hindi nga rin ako gaanong nakapag-video doon. Pero sana nga ay mag-enjoy at mabigyan namin kayo ng inspirasyon kahit papano sa video na to. Dahil 6:30 nga ng umagang usapan ng pagpunta namin sa lugar kung saan kami susunduin ng sasakyan namin papuntang San Jose. Kaya naman napaaga nga tayo ng gayak dyan. At nagdala na nga rin pala ako ng tent dahil camp nga yung pupuntahan namin. Nako, siguradong mag-enjoy at magiging masaya kami doon dahil alam nyo naman pag camping masaya ang mga kaganapan o activities. Bali 3 araw nga palang itatagal namin doon kaya medyo may karamihan din yung dala ko. At ang mga kasama ko nga pala ay yung mga kabataan namin sa church. Dahil napaaga nga ang gayak namin kaya hindi ko na nga rin nagawa munang kumain ng umagahan. Kaya naman habang wala pa nga yung sasakyan namin ay nagpunta nga muna ako sa pwedeng kainan. At eto nga yung pagkain na binili ko. Habang ini-edit ko nga itong video na to kanina, bigla ko nga naalala yung isang naka-follow dito sa page ko. Nakakatuwa nga yung sinabi niya sa isa kong video na hindi nga raw ako maganda at maganda lang raw ako kapag nag-makeup na ako o kaya naman ay gumamit na ako ng filter. Siguro nga dahil nakikita niya nga sa mga vlog ko na hindi ako gumagamit ng filter at hindi rin ako nagme-makeup kaya siguro na uumay na nga sa pagmumukha ko. O baka naman siya yung tao na sa panlabas na anyo lang bumabase. Pasensya na po kung hindi nyo nakikita na naka-makeup o nakaayos at hindi ako gumagamit ng filter sa mga vlog ko. Gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na opo vlogger po ako pero hindi po ako nag-vlog para ipakita yung ganda ko sa camera. Pinasok ko po ang vlogging hindi para ipakita sa inyo yung itsura na meron ako, kundi para abutin ang mga pangarap ko at makapagbigay inspirasyon sa maraming tao. Alam niyo po kaya mas lalong gumugulo ang mundo dahil kahit personal na buhay na ng tao ay pakikialaman pa ng ibang tao. Nung mga oras nga na ito ay paalis na nga kami at yan nga yung sasakyan namin. Bali tolda nga lang rin yung bubong at kawain nga lang din yung ginamit. Tapos ang uupuan nga namin sa loob ay yung mga monoblocks. Bali kasama nga rin pala namin yung isang pastor namin sa church ng City Albaler, si Pastor Joseph Soredor, para kahit papano ay may aalalay nga sa amin. Yung mga oras nga na ito ay nakarating na nga kami sa kabundukan kung saan pababa pataas na nga yung daan. At eto nga si Daniel na bunso kong kapatid kasama nga rin. Siya nga yung kasunod namin na nakamotor at nakita niya nga ako na nagbi-video sa loob ng truck kaya naman sumenyas nga sa akin na videohan ko nga raw siya. Pagdating nga namin dito sa tulay, hindi ko alam kung saan bandang lugar ito. Basta nagandahan ko nga lang itong view dito. Napakaganda at ang lamig nga sa mata. At tignan nyo naman, may palayan nga dito sa ilalim ng tulay. At dito nga sa isa pang tulay na nadaanan namin, nakita ko nga rin itong napakagandang view. Tignan nyo naman, may palayan nga rin sa ilalim ng tulay at napapagitnaan nga ito ng ilog. Ang sarap kayang tumanaw sa mga ganyang tanawin, nakakawala nga rin ng pagod. Malapit na nga kami sa pantabangan ng mga oras na to. Medyo nakakahilo nga lang din sa biyahe dahil halos puro likuan nga yung dinadaanan namin. Mabuti na lang may nadadaanan nga kaming magagandang view kaya kahit papano ay nababawasan nga yung hilo ko dahil yan nga yung gustong gusto kong nakikita. Eto nga malapit na rin kami sa San Jose City niyan. Eto nga mga kasama ko parang hilo na nga. Sabi ko nga dyan 0% energy na nga kami. Paano ba naman nung nasa kabundukan pa lang kami parang nga kaming nasa roller coaster. Nakita ko nga yung kabukiran nila dito ang lawak. Parang sa Baler Aurora din. Kaso nga lang dito sa kanila napansin ko masyadong tuyot dahil sobrang init nga dito ng panahon. Sabi ko nga yung init dito pag doble-doblehin yung init sa Aurora ganun nga kainit. Nakita ko nga rin itong taniman ng pakwan o melon nga siguro ito. Napakalawak, ang ganda-ganda nga. Meron nga rin kami ditong nakitang taniman ng dragon fruit. Sabi ko nga ang tiyaga naman ng mga farmers dito dahil kahit sobrang init ng panahon nakakapagtiyaga nga silang alagaan yung mga tanim nila. Sa ilang oras nga ng biyahe namin at kahit napakabilis nga ng takbo ay ligtas nga kaming nakarating.
Pagkarating nga namin, agad ko nang tinayo yung tent para may paglagyan na nga kami ng mga gamit namin. Nung dumating nga kami dito, halos 2 tent pa nga lang din yung nakatayo. May nagsabi nga na maaga raw kaming dumating. Kaya naman nakakatuwa dahil kahit isa kami sa may pinakamalayong pinanggalingan na lugar ay isa nga kami sa mga naunang dumating. Saktong makapananghali na nga rin nung dumating kami dito. Yun nga lang ay naiwan nga namin yung baon naming kanin para sana sa pananghalian namin. Pero maraming salamat nga po kay Pastor Garlet na napakabait at inaya nga kaming makisalo sa baon nila kaya nakakain nga kami nung tanghali na yan. Mabuti na lang din talaga nagdala rin ako ng tent at may kalakihan nga rin itong tent ko kaya kasyang-kasya nga kami dito. Nagdala nga rin ng isa pang tent yung ibang kabataan namin kaya meron nga rin para sa lalaki. Magkahiwalay nga yung babae at lalaki. Dito nga kami sa tent ko at yung mga lalaki naman ay dun sa maliit na tent. Ayan, nagtulong-tulong na nga rin kaming itayo itong tent dahil mahirap ngang itayo ito kapag mag-isa lang ang magtatayo. May kalakihan rin kasi ito, pangwaluhan nga itong tao. Alam nyo, dahil sa Aurora Province nga kami galing kaya sobrang nanibago nga kami sa panahon. Nung pagkarating nga namin dito ay sobrang init nga yung nadadama namin. Mabuti na lang din talaga itong tent na dala ko, kabilaan nga ang sara nito kaya pasok na pasok nga lang din ang hangin. Pagtapos nga namin i-assemble yung tent dahil may kaagahan nga kami na nagpunta dito kaya napatagal nga rin yung paghihintay namin dito bago mag-umpisa yung youth camp. Bali kasama nga rin pala namin yung ilan sa mga pinsan ko at ayan nga yung isa yung umiinom ng tubig, si Christian Jacob, at yun nga yung isa naka-green naglalakad. Bali dito nga yung nakatira dito sa San Jose. Bali dito kasi siya nag-aaral kaya dito nga siya nakatira at alam nyo ba na napaka-talented nga ng pinsan ko na yan. Napakagaling nga niyan kumanta, pinanglalaban nga rin kung saan-saan. At tignan nyo tong pinsan ko, napaka-pogi. Tapos nga ng ilang oras ay mag-uumpisa na nga kami at ang tema nga namin ay victorious, o diba napakaganda nga. Kaya siguradong marami kaming matututunan dito. At bilang isang nangangarap na maging successful sa buhay, kaya sigurado ako na makakapagbigay nga ito sa akin ng mas marami at mas malalim pang inspirasyon para lumaban pa sa buhay. Pangalawang araw na nga ito ng camping at tignan nyo naman napakaraming ang dome tent dahil marami nga din yung nagsipuntang kabataan. Galing nga yan sa iba't ibang church. Dito ko na nga lang rin po muna tatapusin ang video na to kaya sa susunod ko na lang rin po ipapakita sa inyo yung mga naging huling kaganapan namin dahil napuno nga na naman itong cellphone ko.